Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ni Nick Lowell na nakulong sa Japan noong 1954. Siya ay isang dating sundalong Amerikano na sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Sa pambungad na eksena, nililinis ni Nick ang banyo ng bilangguan. Maya-maya pa, lumabas sa banyo ang 5 matipunong lalaki na may tato at mapanuksong nakatingin sa kanya. Pagkaalis nila, pumasok si Nick sa banyo at nakita ang isa pang lalaki na nakabitin at nakatali ang mga kamay. Sumigaw si Nick para humingi ng tulong sa mga gwardya habang sinusubukan niyang iligtas ang lalaki. Dumating ang isa pang preso at tinulungan si Nick na ibaba ang lalaki. Kakaiba, ang pagligtas ni Nick mula sa lalaking sinubukang tapusin ang sarili ay walang anumang nagbigay ng papuri. Hindi nagtagal, hinila ng grupo ng mga gwardya ng bilangguan si Nick at ang preso na tumulong sa kanya sa isang tabi at binugbog sila. Binanggit ng punong gwardya ng bilangguan na nakatanggap siya ng liham mula sa lalaking magbibigtina na nagsasabi na ang isang miyembro ng gang ay ilalabas sa bilangguan. Hindi nakakaintindi ng Japanese si Nick kaya hindi niya alam ang sinasabi ng mga guard. Ang punong gwardya ay lalong nainis at kalaunan ay inutusan ng kanyang mga tauhan na ikulong si Nick sa solitary cell. Sa loob ng selda, kasama pala ni Nick ang lalaking sinusubukang magbigti kanina. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Kiyoshi, isang miyembro ng Yakuza clan, ang Shiromatsu. Pagkatapos ay humingi si Kiyoshi ng tulong kay Nick at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang planong pagtakas. Plano ni Kiyoshi na magpeke ng pagtatangkang magpakamatay para ipadala siya ng mga gwardya sa ospital. Sa ospital, darating ang isang miyembro ng Shiromatsu upang tulungang makatakas si Kiyoshi. Bilang kapalit sa tulong na ito, ipinangako ni Kiyoshi na kung makakatakas si Nick, tutulungan siya ng kanyang mga kapatid sa Shiromatsu sa hinaharap. Nakatakda na ang plano. Habang nagmimina ang mga bilanggo sa paligid ng bilangguan, nakahanap si Nick ng isang bato. Nang maglaon, hinasa niya ang bato upang magamit ito ni Kiyoshi para sa kanyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, pagbalik sa solitary cell, naghanda si Kiyoshi na saksakin ang sarili gamit ang matalas na bato at hiniling kay Nick na tiyaking makakaligtas siya at tumawag ng mga gwardya upang iligtas siya. Maayos ang naging takbo ng plano, at nang makita ang kalagayan ni Kiyoshi, nataranta ang mga gwardya at itinaas ang alarma. Long story short, si Nick ay nakalaya ng mas maaga kaysa sa kanyang orihinal na sentensya. Siya ay nagpagupit ng buhok, nag-ahit ng kanyang balbas, at umalis sa bilangguan na may bagong hitsura. Isang lalaki at isang kotse ang naghihintay kay Nick sa labas ng bilangguan, handang dalhin siya sa punong tanggapan ni Shiromatsu sa Osaka. Sa pagdating, si Nick ay tinanggap at pinasalamatan sa kanyang tulong ng mga opisyal ng Shiromatsu clan. Ang isa sa mga pinuno ng Shiromatsu ay nag-alok sa kanya ng trabaho sa pakikitungo sa isang Amerikano. Pumayag si Nick na kunin ang trabaho. Nang gabing iyon, pagkatapos bigyan ng isang miyembro ni Shiromatsu si Nick ng pera para magrenta ng hotel, pumunta si Nick sa isang lugar ng pagsusugal at isang bar. Sa bar, nakilala ni Nick ang isang magandang Japanese na babae na agad na nakakuha ng kanyang atensyon, kaya't binigyan niya ito ng tip. Kinabukasan, dinala ni Kiyoshi si Nick sa isang pabrika upang makilala ang isang Amerikanong nagngangalang Anthony Panetti. Ang trabaho ni Nick ay makipag-ayos kay Panetti tungkol sa kanyang paggawaan ng metal at negosyo, dahil dati niyang tinanggihan ang panukala ni Shiromatsu. Nakatanggap si Panetti ng alok sa negosasyon mula sa isa pang angkan ng gang, si Shizuo mula sa Kobe, gamit ang isang Amerikanong negosyador. Hindi tinatanggap ni Panetti ang pagdating ni Nick. Sa halip, pinupuna niya ang kultura ng Hapon at ang Yakuza, na nilinaw na hindi niya ibebenta ang metal ng pabrika sa mas mababang presyo kaysa sa inaalok ng Shiromatsu. Napagtanto ni Nick na ang mga salita lamang ay hindi gagawing maayos ang negosasyon, kaya kumuha siya ng makinilya at binasag ang ulo ni Panetti, na pinilit siyang tumahimik at sumang-ayon sa panukala ng Shiromatsu. Matapos ang matagumpay na pagkumpleto ng kanyang unang trabaho, dinala ng mga opisyal ni Shiromatsu si Nick sa isang bar, kasama si Kiyoshi. Gayunpaman, habang sila ay umiinom, ang angkan ng Shizuo ay nagpakita upang harapin sila tungkol sa kanilang ginawa kay Panetti. Ang isang miyembro ng Shizuo clan ay patuloy na pinupukaw si Nick hanggang sa mag-alab ang kanyang galit, at binasag niya ang isang bote sa kanyang ulo. Mabilis na kumilos ang mga miyembro ng Shiromatsu, tinutukan ng baril ang Shizuo, na pagkatapos ay nagpasya na talikuran ng kanilang layunin na ipaghiganti ang mga aksyon ni Nick at umalis sa bar. Ang pag-uugali ni Nick sa bar ay nakakuha ng atensyon ni Shiromatsu, na nakakuha rin ng pabor ni Kiyoshi. Pagkatapos ay binigyan ni Kiyoshi si Nick ng isang marangyang apartment at ipinahayag ang kanyang pagpayag na sumali sa Shiromatsu Yakuza clan. Kalaunan ay inanyayahan ni Kiyoshi si Nick na tapusin ang isang trabaho sa isa sa kanilang mga bar, kung saan sinusubukan ng may-ari na pumalit sa Shiromatsu. Nang mabigo muli ang mga negosasyon, hiniwan ni Nick ang lalamunan ng may-ari ng bar at tinapos siya ni Kiyoshi ng isang saksak.
Pagkatapos makumpleto ang gawain, inimbitahan ni Kiyoshi si Nick sa isang nightclub na pag-aari ng Shiromatsu clan. Dito, ang magandang babaeng nakita noon ni Nick sa bar ay nakikipagsayaw sa ilang lalaki. Patuloy na pinagmamasdan ni Nick ang cute na babaeng Hapones na ito. Pagkatapos ay hinila siya ni Kiyoshi palayo sa dance floor at pinagalitan siya. Nag-aalala siya na ang mga miyembro ng Shizu clan ay maaaring magdala ng mga armas sa nightclub na maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Pagkatapos nito, hiniling ni Kiyoshi kay Nick na tulungan si Nick na iuwi ang babae na inihayag na siya ay kapatid ni Kiyoshi, si Miyu. Sinunod ni Nick ang utos, ngunit pagdating niya sa pintuan ni Miyu, tinukso siya nito na pumasok sa loob. Pagkatapos ng mainit na bakbakan, napansin ni Nick ang tato ng Yakuza sa likod ni Miyu. Kinabukasan, nagbago ang mga pangyayari ng tawagan ni Kiyoshi si Nick para sa isang bagong assignment. Hiniling niya sa kanya na bumili ng mga armas mula sa isang sundalong Amerikano para sa misyon. Ipinaliwanag ni Kiyoshi na hindi dapat malaman ng sundalo na konektado si Nick at ang pagbiling ito sa angkan ng Shiromatsu. Kaya, kailangang gampanan ni Nick ang gawaing ito ng mag-isa. Pagkatapos ay tumungo si Nick sa mga pantalan kung saan dapat niyang matugunan ng sundalong Amerikano para sa kalakalan ng armas. Sa halip na mahanap ang sundalo, natuklasan niya ang isang bangkay at hindi nagtagal, dumating ang Shizu clan. Tinangka ng angkan na ihinto ang pangangalakal ng armas at nakawin ang perang dala ni Nick. Gayunpaman, dahil itinago ni Nick ang pera sa kanyang sasakyan kanina, hindi ito mahanap ng mga miyembro ng Shizu na ikinagalit nila na humantong sa kanilang pagpapasya na patayin siya. Ang isa sa mga miyembro ng Shizu ay inutusang patayin si Nick at pinagbantaan siyang lumuhad. Sa una, si Nick ay sumunod sa utos, ngunit mabilis niyang nabaliktad ang sitwasyon gamit ang kanyang mga kasanayan, mabilis na inatake ang Shizu clan at pinabagsak ang dalawa sa kanilang mga miyembro. Nalaman ng pinuno ng Shiromatsu ang kaguluhan sa mga pantalan. Agad niyang tinipon ang lahat ng miyembro ng clan, kabilang sina Nick at Kiyoshi. Hinala ng pinuno ng Shiromatsu na mayroong isang taksil na naglik ng planong bumili ng mga armas. Gayunpaman, tiniyak ni Kiyoshi na ligtas ang $2 milyong na dinala ni Nick dahil nakatago ito. Bukod dito, inakusahan ng pinuno ng Shiromatsu si Nick na nagkamali sa pamamagitan ng pagpatay sa 2 miyembro ng Shizu na posibleng makapagsimula ng gang war. Upang maiwasan ito, inutusan ng pinuno ng Shiromatsu si Nick na putulin ang 2 sa kanyang mga daliri bilang paghingi ng tawad. Nang marinig ito, nakiusap si Kiyoshi sa pinuno ng Shiromatsu na pahintulutan siyang putulin ang kanyang mga daliri na nakonsensya tungkol sa pagkakasangkot kay Nick. Sumang-ayon ang pinuno ng Shiromatsu at pagkatapos ay ipinadala niya ang pinutol na mga daliri ni Nick at Kiyoshi sa angkan ng Shizu bilang paghingi ng tawad sa pagkamatay ng kanilang 2 miyembro. Lumipat ang eksena sa isang pag-uusap sa pagitan ni Nick at ng pinuno ng Shiromatsu sa isang kotse. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na ang pinuno ng Shiromatsu, na siya ring ama ni Kiyoshi, ay naghihinala na mayroong isang espiya ng Shizu sa loob ng kanilang angkan. Pagkatapos, dinala ng pinuno ng Shiromatsu si Nick sa isang seremonya kung saan siya ay formal na tinanggap at opisyal na naluklok bilang miyembro ng Shiromatsu clan. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang nila ang induction ni Nick, lumabas si Nick sa bar para makipag-usap kay Kiyoshi. Ipinaalam ni Nick kay Kiyoshi ang tungkol sa kanyang relasyon kay Miyu, na sa una ay walang pag-aproba ni Kiyoshi. Ayaw ni Kiyoshi na magpakasal ang kanyang kapatid sa Yakuza, dahil natatakot siya sa kaligtasan nito. Ngunit giit ni Nick, nangako na kahit anong mangyari, poprotektahan niya si Miyu. Matapos malaman na si Nick at Miyu ay nagkaroon ng mainit na bakbakan, sa wakas ay pumayag si Kiyoshi sa kanilang relasyon at binati pa niya si Nick dahil nangangahulugan ito na magkapatid na sila. Dahil opisyal na natanggap sa Shiromatsu clan bilang miyembro ng Yakuza at nakuha ang pag-aproba ni Kiyoshi, nagpa siya si Nick na magpatato sa kanyang likod na tumutugma sa likod ni Miyu. Habang nagpapatato si Nick, nananatili si Miyu sa kanyang tabi na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng kakaibang sining ng katawan ng Yakuza. Sa mga sumunod na araw, ganap na isinasawsaw ni Nick ang kanyang sarili sa pamumuhay ng Yakuza. Isang araw, habang nakasakay sa tren kasama si Miyu, nakita ni Nick ang isang miyembro ng Shizu na sinubukan siyang patayin noon sa mga pantalan. Lumipat ang eksena sa grupong Shizu pagdating sa punong tanggapan ng Shiromatsu clan. Plano nilang magmungkahi ng isang business deal, ngunit nakaramdam ng insulto ang pinuno ng Shiromatsu dahil hindi dinala ni Shizu ang kanilang pinuno, sa halip ay nagpadala ng isang taong mas bata. Sa kabila ng pagpapakita ng pagkabigo ng pinuno, hinikayat siya ng isang opisyal na nagngangalang Orochi mula sa angkan ng Shiromatsu na tanggapin ng panukalang negosyo, na agad namang tinanggihan ng pinuno ng Shiromatsu. Nang gabing iyon, habang umiinom sina Orochi at Kiyoshi, ipinahayag ni Orochi ang kanyang pagkabigo na hindi pinakinggan ng pinuno ng Shiromatsu ang kanyang payo.
Binalaan na siya ni Kiyoshi, ngunit tila nilamon na si Orochi ng kanyang galit. Ito ay lalong naging maliwanag kapag si Orochi ay bumalik sa bahay, kung saan ang pinuno ng Shiromatsu ay nagpakita ng pagkairita at tumangging makita siya. Umalis si Orochi sa bar para salubungin si Miyo. Lumalabas na si Miyo at Orochi ay nagkaroon ng isang romantikong relasyon sa nakaraan at sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang muling buhayin ito, ngunit matatag niyang tinanggihan siya. Ang galit ni Orochi ay umabot sa sukdulan nito at sa sobrang galit, sinampal niya ito habang sinusubukang asarin siya. Lumipat ang eksena sa isang pulong sa pagitan ng Shiromatsu at Shizu clan sa isang sumo match. Sa pagkakataong ito, ang pinuno ng Shizu mismo ay lumapit sa pinuno ng Shiromatsu na may isa pang panukala. Ito ay hindi isang panukala sa negosyo, ngunit isang imbitasyon para sa pinuno ng Shiromatsu na magretiro at payagan ang kanyang angkan na sumanib sa Shizu. Tinanggihan ng pinuno ng Shiromatsu ang alok na itinuturing itong isang insulto. Pinaalalahanan niya ang Shizu chairman na ang Shiromatsu clan ay mga lobo, hindi mga aso na nakakulong sa loob ng bakod. Bago umalis, binalaan niya ang pinuno ng Shizu na mag-ingat sa kanyang pagbabalik sa Kobe. Samantala, isang Amerikanong lalaki ang biglang bumati kay Nick habang pauwi. Ang lalaki ay si Polly Bowers, isang Amerikanong sundalo at kasosyo ni Nick na nakalib. Tila nagulat si Bowers ngunit natutuwa siyang makita si Nick, kaya't pakiramdam ni Nick ay obligado siyang samahan siya. Gayunpaman, sa panahon ng kanilang pag-uusap, nagbanta si Bowers na isusumbong si Nick na inihayag na si Nick ay pineke ang kanyang kamatayan upang maiwasan ng isang court-martial. Mabilis na nag-isip si Nick at inanyayahan siya sa kanyang tahanan. Sa bahay, inalok ni Nick si Bowers ng inumin, ngunit pagkatapos ay sinaksak siya ng maliit na kutsilyo sa leeg na ikinamatay niya. Pagkatapos ay tumungo si Nick sa bahay ni Miyo. Nang buksan ni Miyo ang pinto, laking gulat ni Nick nang makita ang pasa sa kanyang mukha. Galit, hinimok niya si Miyo na sabihin sa kanya kung sino ang nanakit sa kanya. Tumanggi siyang sabihin, ngunit isiniwalat niya na buntis siya at siya ang ama. Nakakagulat, hiniling niya sa kanya na umalis. Pagkatapos ay umalis si Nick sa bahay ni Miyo at pumunta sa bahay ni Kiyoshi para sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ni Miyo. Sinabi ni Nick kay Kiyoshi na kung gusto ni Kiyoshi, iiwan niya ang Shiramatsu clan. Hindi galit si Kiyoshi bagkus ay pinapasok niya si Nick sa bahay. Pagkatapos ay binigyan niya si Nick ng dalawang espada na tinatawag na Daisho, na nagpapaliwanag na ang Daisho ay pagmamayari ng ama ni Kiyoshi. Ang isa ay para sa pagkitil ng buhay, ang isa ay para sa pagwawakas ng sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyoshi na inalagaan niya si Miyu mula noong bata pa ito, at mula ngayon, ipinagkatiwala niya ang responsibilidad na iyon kay Nick. Kinuha ni Nick ang isa sa mga Daisho sword at humingi ng tulong para ilibing ang katawan ni Bauer. Sa kabilang banda, sa punong tanggapan ng Shizu, makikita si Orochi na nakikipag-usap sa pinuno ng angkan. Ito ay ipinahayag na si Orochi ay nagtaksil sa Shiramatsu at nagpaplanong sirain ang angkan. Kinabukasan, ang pinuno ng Shiramatsu, na sinamahan ni Kiyoshi at Nick, ay bumisita sa isang tailor shop. Kapag hindi lumabas ang pinuno mula sa fitting room, sinubukan tignan ito ni Nick at natuklasan ng isang empleyado ng tailor shop na sumasakal sa pinuno. Sinubukan ni Nick na iligtas siya, ngunit si Kiyoshi, na pumasok at nakasaksi sa eksena, ay pinatay ang empleyado. Nagmamadali silang pumunta sa kotse, ngunit bago sila makatakas, tinambangan sila ng mga miyembro ng Shizu clan. Lumaban sina Nick at Kiyoshi habang sinusubukang protektahan ang pinuno. Sa panahon ng sagupaan, binaril at pinatay ng isang miyembro ng Shizu clan si Kiyoshi. Si Nick at ang pinuno ay namamahala upang makatakas at bumalik sa kanilang base kung saan tinitipon nila ang lahat ng natitirang miyembro ng clan. Ibinunyag ng pinuno na may mga miyembro ng Shizu clan sa kotse na nag-escort sa kanila sa tailor shop na nagpapahiwatig ng isang taksil sa loob ng Shiramatsu clan. Nagpasya silang maghiganti at magdeklara ng digmaan sa angkan ng Shizu. Samantala, nang ipaalam ni Nick kay Miyu ang pagkamatay ni Kiyoshi, nagsimula siyang mawala sa sarili. Si Nick at ang natitirang mga miyembro ng Shiramatsu ay nagsimulang patumbahin ang mga miyembro ng Shizu clan. Matapos matagumpay na takutin ni Nick ang isang mataas na pinuno ng Shizu, tila ang Shiramatsu ay nasa bingit ng pagwawagi sa digmaan. Gayunpaman, ang pinuno ng Shizu ay nagpadala ng isang batang lalaki sa punong tanggapan ng Shiramatsu na may mensahe upang wakasan ang digmaan. Inaanyayahan niya ang Shiramatsu clan na lumaban sa isang neutral na lugar na walang armas. Sumang-ayon ang pinuno ng Shiramatsu at ipinadala si Nick at ang iba pang miyembro ng clan sa pantalan upang simulan ang labanan. Nakapagtataka, dumating ang chairman ng Shizu kasama si Orochi na umamin sa pagtataksil sa Shiramatsu. Ang pinuno ng Shiramatsu, na itinuring si Orochi na parang sarili niyang anak, ay pinatawad siya at lumapit, hinihiling sa kanya na bumalik sa Shiramatsu bago pa maging huli ang lahat.
Habang magkayakap sila, sinaksak ni Orochi ang pinuno ng Sure Amatsu hanggang sa mamatay. Ang mga miyembro ng Sure Amatsu na napapalibutan ng mga sandata ay hindi nakikialam at maaari lamang silang manood ng walang magawa. Pagkatapos ay ipinahayag ni Orochi na ang Sure Amatsu clan ay tapos na at nag-aalok ng kanyang buhay kung iiwan ni Nick si Miyu. Tinanggihan ni Nick ang alok ni Orochi at naghanda sa pag-atake, ngunit binaril siya ng isang sniper sa binti. Samantala, ni-raid at sinunog ng mga pulis ang himpilan ng Sure Amatsu. Nang gabing iyon, pumasok si Nick sa bahay ni Miyu na binabantayan ng angkan ng Shizu na nagbabalak na ilayo siya. Pagkatapos ay tumungo siya sa punong tanggapan ng Shizu dala ang espadang Daisho na ibinigay sa kanya ni Kyoshi, matapang na humihingi ng pahintulot mula sa angkan ng Shizu na patayin si Orochi. Matapos harapin si Nick, ibinato ni Orochi ang espada ng Daisho sa kanya na nagsasabi na hindi niya lalabanan si Nick dahil isa lang siyang tagalabas at hindi magiging bahagi ng Yakuza. Sa isang mabilis na pagdalaw, tinapos ni Nick si Orochi gamit ang kanyang espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan ng pinuno ng Shizu clan ang isa pang miyembro na babarilin na sana si Nick. Sa halip, sinabihan niya si Nick na umuwi dahil naipaghiganti na niya ang pinuno ng Sure Amatsu sa pamamagitan ng pagpatay kay Orochi. Si Nick ay sumunod at umalis sa Shizu headquarters. Nagtatapos ang pelikula sa pagdating ng tagalabas sa apartment kung saan niya itinago si Miyu. Niyakap niya ito ng mahigpit at ang isa pang Sure Amatsu Yakuza na nagbabantay sa apartment ay yumuko kay Nick na nagpapahiwatig na maaaring siya na ang susunod na pinuno ng Sure Amatsu clan.